salitang fellowship. Dito po sa lesson 37 at 35 hanggang 37, nauna na po itong pinag-aralan noon na ang ibig sabihin ng salitang fellowship ay koinonia. Mula roon sa word na koinos o common, no? Pag sinabi natin common, lahat meron ito, no? Yung verb po nito ay koinonio, nang ibig sabihin ay to possess together or to have a share. At ang goal po nito ay ayon po sa Ephesians chapter 4 verse 16 ay para ma-edify tayong lahat sa pag-ibig, no? At sa Timothy chapter 2 verse 21 para maging kapaki-pakinabang tayo at maging banal para sa ating Panginoon. At bilang pagbabalik aral po sa ating mga nakaraang leksyon tungkol dito sa fellowship, meron po itong apat na bagay, no, na pinag-aralan natin. Ang una yung tinatawag nating foundational requisite. Ano ba yung requisite ng fellowship? Unang-una rito ay yung tinatawag nating unity. Unity of the body of Christ, the church. Ayon po sa Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. At ito ay spiritual, no? Ang church unity ay spiritual, evangelical at confessional. At pangalawa po ay yung collective imperative, unity and diversity of membership under Christ. Bagamat tayo ay binubuo ng iba't ibang pag-uugali, binubuo tayo ng iba't ibang kultura, binubuo tayo ng iba't ibang mga nakasanayan natin, ay pinag-isa pa rin tayo ng Panginoon sa ilalim ng ating Panginoong Hesukristo, no? At meron din po tayong katungkulan bilang isang pinag-isang katawan, no? Tayo po ay dapat i-maintain natin yung church unity bilang kabahagi, bilang kaisa ng ating Panginoong Jesus. At ang required motive, siyempre, ay ang pag-ibig sa kapatiran alang-alang sa ating Panginoong Jesus. Hindi po ito yung feeling lang, no? Kundi yung kusang loob talaga na ibinibigay natin, yung pagmamahal natin sa bawat isa dahil tayo ay nasa ilalim ng ating Panginoong Jesus. Isa pa rin po sa pinag-aralan natin nung nakaraan ay yung tinatawag nating venues of fellowship as means of grace. Ito po yung mga parang dinadaanan ng kung saan ginaganap, no, yung fellowship as a means of grace. Ito ay sa pamamagitan ng pag-uusap, no, conversation. Napakahalaga na ang yung bawat isa ay nag-uusap. Yung komunikasyon, no? Ito yung nagiging tulay natin para ang bawat isa ay magkaintindihan, no? Magkapalagayang loob. Importante rin dito yung salita ng Diyos. Meron pong dalawa tayong pinag-aralan nung nakaraan, no? Ito yung tinatawag nating edifying conversation at yung tinatawag nating unedifying conversation. Dito po sa edifying conversation, dapat naroon yung salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos yung pinakasustansya ng ating pag-uusap. At ito'y dapat nating sikapin, no? Sa bawat pag-fellowship natin, hindi lamang yung ibang mga bagay o politika o yung mga buhay-buhay natin ang pinag-uusapan. Dapat merong ando doon yung salita ng ating Panginoon. Napakahalaga rin yung pinag-uusapan natin, yung sermong narinig. Tulad halimbawa kanina, yung sermon tungkol doon sa yung pangalang nakasulat, no, sa Aklat ng Buhay. Napakahalagang maintindihan natin 'yon, no?
Dahil dito nakasalalay yung ating destinasyon. Gaya nga nung nasabi kanina sa preaching ni Pastor Bill. Yung mga taong nakasulat, sabi nga, napaalala rin kanina sa atin, sa amin kanina, habang nasa kusina, sabi ng Panginoon, huwag kayong matuwa kung nagpapalayas kayo ng mga demonyo, no? Magpasalamat kayo kung dahil ang pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. So, importante po talaga na ang sermon ay napag-uusapan din, no? Kasi ito yung nag-aano sa atin yung kumbaga parang mas nabubuhay yung hindi na isang tabi yung ating mga narinig, kundi parang mas ninanamnam natin yung ating mga narinig. Parang mas na-appreciate pa nating lalo, di ba? At napakahalaga niyan sa isang conversation. Kasama po yan sa paraan para tayo ay ma-edify. Pwede rin namang magturo tayo o magbahagi tayo ng salita ng Diyos kahit na walang formalidad ng ministry, no? O halimbawa, nandoon tayo sa bahay, kasama natin yung ating mga anak o yung mga kaibigan natin, pwede tayong mag-share ng salita ng Diyos. At ito po yung mga nakaka-edify na conversation. Yun namang unedifying conversation ayon sa nakarang pag-aaral natin ay pagka ang salita ng Diyos, nagkikwentuhan kayo, nagsasama-sama kayo, pero wala naman ang salita ng Diyos doon, hindi ito nakaka-edify, no? O kaya kung minsan nagagamit mo nga ang salita ng Panginoon pero nami-misapply mo naman, no? O mali ang interpretasyon mo o mali yung pagkakaunawa mo doon sa salita ng Diyos habang ito'y iyong ibinabahagi. At siyempre isa sa mga nakakahadlang para sa edifying conversation yung puro chismis, no? Masarap kasi ang chismis. Sa totoo lang, di ba? Masarap sa buhay ng may buhay, pag-usapan yung buhay ng may buhay. Pero hindi, kung papansinin mo, hindi talaga ito nakaka-edify, di ba? Lalo kapang dadalhin ito sa pagiging chismoso o chismosa, di ba? Pero kung titignan natin sa chismis na yan, yung pagiging makasalanan natin, siguro mas mapapaalalahanan tayo, di ba? Na tayo ay ganun din. Tayo yung mga makasalanan. Doon sa aklat ng sa Proverbs, merong nakalagay doon na yung mga mapaghatid dumapit na sinasabi, di ba? Yung mapaghatid dumapit. Yung mga chismis yun, ibig sabihin ayaw ng Panginoon yun. At pangalawa, yung fault finding and schism. Yung tayo yung naghahanap lagi ng mali, no? At yung schism, yung division, nagkikreate ito ng kung ang isang bagay na na sa pag-uusap ay nakaka-create ng division, hindi po ito edifying, no? At lalong-lalo na yung yung nakaraang itong predominantly jesting, no? Masarap naman talagang, boring naman talaga pag walang biruan di ba? Walang tawanan. Yung yung usapan. Lahat naman tayo marunong magbiro. Kailangan nating tumawa, di ba? Sabi ng Bible, yung isang taong tumatawa, yung humahaba ang buhay, di ba? Ito yung parang gamot sa atin, di ba? Pero kung nagiging ito na lang palagi, di ba? Hindi na rin edifying. Okay? At so yun po yung ating pinag-aralan, no? Nung nakaraan. At itong pag-aaralan po natin ngayon ay yung sympathy at yung tinatawag nating benevolence. Ano nga ba yung sympathy? Bakit kailangan ito sa fellowship? At dito po sa sympathy, merong subpoints dito na yung sympathy as requisite in fellowship, sympathy as expression of fellowship,
At sympathy as restoration to fellowship. Kasi pag sinabi nating sympathy o simpatya, no, sa Tagalog, yung bang yung dinararama mo yung nararamdaman niya, di ba? Nakikisimpatya ka. Narinig natin ito doon sa mga nagrarally, di ba? Pagka meron silang ipinaglalabang may kinakampihan nila yung isang politiko, ang tawag sa kanila ay mga sympathizers, di ba? Meron ding mga pumupunta sa church na hindi naman talaga member pa, at ang tawag nila rito ay ito yung mga sympathizers din. Okay? Yung kumbaga, yung nakikiramay ka doon sa mga ng iba. Nakikiramay ka doon sa dalamhati ng iba. Pag nalulungkot siya, nararamdaman mo yung kanyang lungkot. No? Iba naman ito sa salitang simpatiko, no? Kasi pag sinabing simpatiko, ibig sabihin yan, magandang lalaki. Yan. Tulad halimbawa ni Brother Adrian, yan, mga simpatiko yan. Si Pastor Joey, yan, mga simpatikong yan sila yung mga simpatiko, di ba? Noon, naalala ko nung nagbabasa ako ng comics, yung salitang simpatya, no? Ay hindi nagamit ayon sa tamang kahulugan nito. Ginamit yung salitang simpatya na ang ibig sabihin ay may gusto ka sa kanya. Yan. Pero ngayon parang hindi ko na naririnig yun. Noon, yung, sa mga nabasa ko, may simpatya siya sa iyo. Parang ganon. Meron siyang gusto. No? Pero dito sa pag-aaral natin, ang pinag-uusapang sympathy ay yung nakikiisa ka doon sa kanyang nararamdaman. Maging ito'y joy o o parang trahedya sa buhay niya, no? Meron itong kasing kahulugan na salita yung salitang empathy, no? Yung salitang empathy ay talagang nandoon ka sa lugar niya. At kumbaga sa yung Panginoon ang pwede lang gumawa nito, no? Inilagay niya yung sarili niya sa kalagayan mo. At nararamdaman niya yung ating nararamdaman. Samantalang tayo, nararamdaman natin yung nararamdaman ng iba, nalulungkot tayo, pero malayo tayo doon sa kanya. Nakikidalamhati lang tayo, no? Pero yung dalamhati niya, hindi natin dalamhati yon. Nakikidalamhati lang tayo. So ano ba itong yung kasunod po, yung benevolence naman, ay alam na po natin ito, yung pag-share ng iyong mga tinatangkilik, no? Hindi lang mga tinatangkilik, tulad dito sa church, mayroon tayong tinatawag na benevolence na ginagamit natin ito para makatulong din sa iba. So ang sympathy, dito po sa 2 Corinthians chapter 1 verse 7, yung fellowship of suffering. Ano ba yung binabanggit dito? Sabi rito, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at ng buong kaaliwan, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nanga sa anumang kapighatian sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Kung paano tayong inaaliw ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ito rin yung kaaliwang na i-share natin sa iba, no? Sapagkat kung paanong sumasagana sa atin ang mga sakit ni Kristo, ay gayon din naman ang aming kaaliwan ay sumasagana sa pamamagitan ni Kristo. Datapwat maging kami man ay mapighati, ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. O maging kami man ay maaliw ay para sa inyong kaaliwan, na siyang gumagawa sa pagdadalitang may pagtitiis ng mga gayunding pagbabata na amin namang binabata. At ang pag-asa tungkol sa inyo ay matibay, yamang nalalaman na kung paanong kayo yung mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. So, makikita natin dito yung salitang karamay sa mga sakit, no? At sa kaaliwan din. Yan. So,
At ginagawa nating lahat yan. Tayo po ay, lalo na kung halimbawang merong mga kapatid tayong merong mga pumanaw na mahal sa buhay, no? Pinapaabot natin yung ating pakikiramay sa kanila, yung ating sympathy. At sa ganung paraan, meron tayong pagkaisa sa kanila, no? Yung pakikiisa sa kanila. Fellowship. The view of suffering as fellowship derives from sharing Christ's suffering. So dahil dito, yung salitang fellowship ay nagmula doon sa pakikigbahagi natin sa mga sufferings ni Jesus Christ. Nabanggit kanina ni Pastor Bill yung tungkol sa substitutionary sacrifice, no? Yung vicarious sacrifice. Nangyaring kasi yan dahil sa union natin kay Jesus Christ. Yung ating union. Hindi naman ibig sabihin na kung si Jesus Christ ay nag-suffer ng ganoon, gagawin din natin yung sufferings na ginamit niya, no? Gaya ng ginagawa ng mga nagpipinitensya na mga ibang relihiyon. Nagpapapako rin sa krus, hindi po ganun ang ibig sabihin, no? Kundi yung ginawa ng Panginoon para sa atin ay nakikiisa tayo doon. Kung paano ang ating Panginoong Hesus ay namatay sa krus para sa ating kasalanan, inilagay niya yung kanyang sarili sa ating kalagayan, nakikibahagi tayo doon dahil tayo'y kaisa niya. Dito pumapasok yung salitang yung mystical union, no? Mystical union natin kay Jesus Christ. Sabi sa Galatians 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Yan, no? So dito makikita natin yung pagiging kasama ni Kristo sa buhay ni Pablo. Nung si Kristo ay napako din si Pablo. So ito yung union natin kay Jesus Christ. At doon sa Efeso nakalagay doon na nung si Kristo ay niluwalhati rin tayo, no? Nung siya ay umakyat sa langit, umakyat din tayo sa langit. At doon sa Romans nakalagay doon, nung siya ay nilibing, kasama tayong nalibing doon, no? Nung siya ay nabuhay na mag-uli, ay kasama tayong nabuhay ulit. Yun ay dahil sa ating union, yung union natin kay Jesus Christ. Finds in the suffering of brethren a mirror of union with Christ. So dito ay sa bawat mga kapatid na dumaranas din ng mga sufferings, dito natin nasasalamin talaga yung union nila kay Jesus Christ, no? Ang pinag-uusapan po natin dito yung mga kapatid na siyempre yung mga ligtas, no? Yung mga na born again, yung mga kumilala sa ating Panginoon. At kung dumaranas man sila ng mga ganong bagay, ng sufferings, dahil sa kanilang pananampalataya, ay dito makikita yung talagang pakikiisa nila sa ating Panginoong Hesus. Dito sa Galatians chapter 6 verse 17, sabi rito ni Pablo, buhat ngayon sino man ay huwag bumagabag sa akin sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Hesus. Ang tinutukoy po rito ni Pablo ay kasi noon maraming umiistorbo sa kanila, no? Yung mga nang-iistorbong mga Judaizers sa kanila, yun yung nakakaano sa kanya, yun yung pag-alala lagi, bumabagabag sa kanya kasi yung mga taga-Galacia ay pinipilit ng mga Judaizers na sundin yung mga batas ni Moses at magpatuloy din at lumalayo na sila sa tamang paraan ng kaligtasan at ito'y sa pamamagitan ng biyaya. Yun yung nakakaano sa kanya, no? At ang sabi niya, sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Dahil sa kanyang sa kanyang ministeryo, sa kanyang mga missionary work, ay dumanas siya ng iba't ibang mga klase ng
ng sakit, no? Binato siya. Yung mga peklat sa katawan niya, yun yung mga tanda ng kanyang pakikiisa doon sa sufferings ng ating Panginoon. At ito'y tanda ng kanyang fellowship sa ating Panginoong Jesus. It is best expressed as sympathy or with pathos. Ang ibig sabihin ng pathos, yung parang feeling, di ba? Feeling ito. So ganun po yung ibig sabihin ng sympathy, no? Sabi rito sa verse 12 ng Romans, at chapter 12, verse 15, makigala kayo sa nangagagalak, makiiyak kayo sa nagsisiiyak. So yun po, no? Maliwanag yung salitang sympathy. Okay? So, derived from the priestly sympathy of Christ. Ito po ay nanggaling sa pagiging saserdote ng ating Panginoon. Sabi rito sa verse 14 ng Hebrews chapter 2, dahil sa mga anak ay may mga bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito. Ibig sabihin po ay kung tayo ay mga tao, may laman at dugo, yun din ang kanyang ipinunta dito sa mundo, no? Nagkatawang tao siya. Para kung ano yung nararanasan natin, ay maranasan niya at maisagawa niya yung kamatayan na para sa atin. Kaya sabi rito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan sa makatuwidayang dyablo. Yan. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. So ito po yung priestly sympathy ng ating Panginoon. Sabi rito sa verse 15, chapter 4 ng Hebrews, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Lahat ng dinanas ng tao, no, ay nararamdaman ng ating Panginoon yun. Okay? At nakarinig nga po ako ng isang sermon tungkol dyan eh. Lahat ng ating mga kahinaan ay naranasan din ng ating Panginoong Hesus, no? Yung nauhaw, napagod, nagutom, siguro yung paghanga sa babae, naranasan niya rin, no? Ang isa lang wala siya, yung kasalanan. Pero lahat ng mga tukso, no? Yung temptations, lahat ng mga bagay na pwedeng maranasan ng tao, maliban sa kasalanan, ay naranasan niya. Kaya siya sa kanyang kapasidad na isang saserdote ay nararanasan niya yon, nararamdaman niya yon, no? At lahat ng ating nararamdaman niya. Kaya alam niya yung ating kalagayan. Kaya nahahabag siya, no? Kasi alam niya yung mga ganung pangyayari sa isang tao. Kaya isang isang malaking parang encouragement sa atin na dapat pagtiwalaan natin talaga yung ating Panginoon, no? Kasi hindi lang sa kanyang pagiging saserdote, kundi sa kanyang kalagayan bilang isang taong o sa isang Diyos, no? Na tagpunta talaga sa ipinanganak para kunin yung ating kalagayan. Alam niya lahat. Okay? Sympathy as requisite in fellowship. So dito po sa fellowship ay lubhang kailangan natin itong sympathy at sa paanong pamamaraan na ipapakita ang
sympathy. Consistent with the unity of the church, the body of Christ. Ito po ay dapat consistent ito doon sa pagkakaisa ng mananampalataya kasi tayo po ay katawan ng ating Panginoong Hesus. Sabi rito sa verse 25, upang huwag magkaroon ng pagkakabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkaisang pag-iingat sa isa't isa. So narito yung pagdadamayan, di ba? Yung bawat isa merong malasakit sa isa't isa. Kasi sabi sa verse 26, at kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. So importante po, bilang isang katawan ng ating Panginoong Hesus, bilang isang iglesia, ay importante yung unity. Importante sa unity yung meron kang damdamin para sa iyong kapatid na nararamdaman mo kung ano yung kanyang mga pangangailangan, kung ano yung kanyang kagalakan. Alam mo yung kanyang mga pagdadalamhati. Pero hindi doon natatapos yun, no? Merong aksyon na ginagawa para doon. Hindi lang yung para bang, ay kawawa ka naman, sister, ganyan, naintindihan ko yung kalagayan mo. Hindi doon natatapos. Kundi merong kang aksyon na gagawin. At ito po ay kasama sa mga expression ng Christian love sa church. Sa Philippians 2, verse 1, sabi rito, kaya nga kung anumang mayroong kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan sa pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung mayroong anumang mahinahong awat habag, ay lubusin ninyong aking katuwaan. So yun po, no? Kasama yun sa expression ng Christian love, yung sympathy. Dapat kung ano yung nararamdaman ng iba, nararamdaman mo rin. Kung ano yung pangangailangan ng iba, alam mo yun, nararamdaman mo yun. At kung masaya siya, masaya ka rin. Masaya tayo para sa kanila. Sabi sa 1 Peter 3 verse 8, katapos-tapusan kayong lahat ay magkaisang akala. Madamayin. Ito po yung salitang madamayin, no? Mga ibigang tulad sa mga magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagpakumbabang pag-iisip. So, ang sabi dito ay sa lahat daw ng expression ng love, yung sympathy yung mas yung self-denying. Kasi kung minsan sa pagdamay mo sa iba ay kinakalimutan mo na yun para sarili mong comfort para lamang maipahayag mo makapagbigay ka ng tulong na kinakailangan din ng iba. At alam kong naranasan ng iba sa atin yan, yung mga bagay na yan, no? Lalo na sa mga kapatid natin sa laman, di ba, nagagawa rin natin yan. At mas lalo na siguro kung kapatid natin sa espiritu. Kaya kung minsan kahit malayo ang lugar, pupuntahan natin di ba? Para lamang madamayan natin yung ating kapatid. Kahit meron tayong ibang ginagawa, kakalimutan muna natin yung ating ginagawa para lamang madamayan natin yung ating. So nandoon yung self-denial. At ang sabi rito ay dapat lang nating pag-ingatan, sabi rito, to fail to sympathize while loving in other ways is delinquent. Ito po yung sinasabi doon sa, kung di ako nagkakamali doon sa 1 John, na yung umiibig sa kanyang, yung nagsasabing umiibig siya sa kanyang kapatid, pero hindi mo naman binibigay yung tulong na nararapat sa kanya,
hindi totoo yung pagmamahal na sinasabi mo sa iyong kapatid. Yung delinquent, ibig sabihin parang yung duty mo na dapat ginagawa mo, ay hindi mo ginagawa, no? Kaya, yun nga, yung binabanggit natin kanina, kung ikaw nagsasabi lang na naaawa ako sa'yo, ganyan, pero kulang naman yung aksyon mo, wala ka namang aksyon na ginagawa, hindi yun masasabing sympathy, no? So, delinquente po ang taong ganun. So, hindi po yan ang itinuturo sa atin o hindi yan ang ibig sabihin ng salitang sympathy. Ang pakikiramay sa ating kapwa ay may kasama ring aksyon, no? Hindi man buo, no? Pero tayo ay nagpakita pa rin ng buong pusong pakikidalamhati. So yun po, no, sa requisite in fellowship. Pangalawa, sympathy as expression of fellowship. Okay. Expression ng fellowship. Ano po ba to? Listening to feeling with the sufferer without judgment. Okay. Ito po ay naisermon sa atin ni Pastor Bill nung mga nakaraang linggo po, no? Ito po yung pangyayari sa buhay ni Job. Alam po natin ito, no? Doon sa Job chapter, yung pakikinig natin doon sa mga nagsasuffer. Importante kasi yung makikinig muna tayo, no? Hindi yung bigla ka na lang may sasabihin. Bigla ka na lang magpapayo, no? Sabi rito, nang babalitaan nga ng tatlong kaibigan ni Job, ang lahat na kasamang ito na sumapit sa kanya, sila'y naparoon bawat isa na mula sa kanya-kanyang sariling pook. Si Eliphaz na Temanita at si Bildad na Suhita at si Sofar na Naamatita. At sila'y nangagkaisang loob na magsiparoon ng upang makidamay sa kanya at talibin siya. At nang kanilang itanaw ang kanilang mga mata mula sa malayo ay hindi siya makilala. Kanilang inilakas ang kanilang tinig at nagsiiyak at hinapak ang bawat isa sa kanilang kanyang balabal at nagbuhos ng alabok sa kanilang mga ulo sa dakong langit. At sa gayon nang nakiumpok sa kanya sa ibabaw ng lupa na 7 araw at 7 gabi at walang nagsalita sa kanya sapagkat kanilang nakita na ang kanyang paghihirap ay totoong malaki. So doon po ay mapapansin natin na sa suffering ni Job ay nakidalamhati yung kanyang mga kaibigan. 7 araw silang tumahimik, no? At pinakita rin yung kanilang dalamhati. Kung paanong si Job ay nagdadalamhati, sila man ay nagbuhos din ng alikabok sa kanilang ulo bilang tanda ng pakikiramay nila kay Job. At sinabi rin na sila umiyak pa, di ba? Dahil sa nararanasan ni Job. Pero, sabi rito, it was when the friends opened their mouth that they became miserable comforters. Nung nagbuka na sila ng kanilang bibig, doon mo makikita yung maling pag-unawa nila doon sa nararanasan ni Job, no? Kaya kuminsan importante talaga yung makikinig ka muna, no? Kaya doon sa ibang mga narinig kong nagpapayo, hinahayaan nilang umiyak, magsalita yung tao, hindi nila pinipigilan, no? Huwag lang yung magwawala, no? Hinahayaan nilang ibulalas ng taong yon ang lahat ng kanyang sasabihin para lumabas, maintindihan mo lahat kung ano ba talaga yung nasa sa loob niya. Bago ka magsalita. At hindi rin pwede yung bigla ka na lang magpapayo, no? O kaya sasabihin mo sa kanya, baka naman ganito ka, baka naman ganon. Baka ganito yung ginawa mo. Lalong hindi nakakatulong yung bagay na yon, no?
ito sabi rito, the rush to counsel, the sufferer clouds sympathy. Yan. So sa halip na makisimpatya tayo sa kanya, ay siguro sa kagustuhang makatulong, bigla ka na lang nagpayo. Nagpayo ka na inaakala mo tama pala. Tama, no? Yung pala lalo pang nagpalubha doon sa kanyang nararamdaman. Baka sabihin, kumakampi ka pa doon sa mga taong mga naging sa kanya, no? O kaya lalo mo lang pinasasama yung kanyang naging problema. Kasi sa kakulangan ng pakikinig. Kaya kung minsan yung mga counselor, yung mga psychologist, yung ibang mga yung nagpa-practice ng tawag dito, psychiatry, pinagdo-drawing nila, di ba? Basta lahat ng expression na pwedeng ilabas ay gagawin nila para lamang maintindihan nila kung ano yung nasa loob ng isang taong merong problema. Kaya, importante yung listening. Sabi rito sa verse 1, chapter 1, verse 19 ng James. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa pananalita. Magmakupad sa pagkagalit. So isa sa mga ng sympathy ay yung makinig tayo sa mga sinasabi ng iba. So pwede rin tayo magbigay ng mga practical na tulong kung sa palagay natin ay naiintindihan na nating mabuti yung kanilang kalagayan. At puminsan talaga mahirap magpayo no? Mahirap talagang ando doon yung ating sympathy, pero yung intindihin nating mabuti yung sinasabi ng mga taong dadamayan natin, kuminsan hindi nangyayari dahil kasi hindi naman lahat sinasabi, no? Isa 'yon sa mga o kaya magsasabi pero hindi totoo yung sinasabi niya. At importante pa rin yung para magkaroon talaga ng magandang fellowship, sabihin mo yung magtapatan tayo. Di ba sabi nga ang nagsasabi raw ng tapat ay nagsasama ng maluwat. At pangatlo po ay sympathy as restoration to fellowship. Ito po yung sympathy para doon sa mga taong dumadanas ng mga tukso at kasalanan. At may kinalaman rin to doon sa mga taong nadisiplina, no? Paano tayo magkakaroon ng sympathy doon? Paano natin ididil yung mga taong dumadanas ng doon sa kasalanan? Bumigay na doon sa kasalanan. Paano tayo makikipag-fellowship doon sa ganun mga tao? Paano natin maibibigay yung ating sympathy? Although nararamdaman natin yung kanyang nararamdaman, paano tayo kikilos? Paano tayo magsasalita? Di ba? Dahil nandoon siya sa kanyang mga kahinaan. Dito po yung ating Panginoong Hesus ay ang kanyang sympathy ay nandoon sa mga taong dumadanas ng tukso, no? At kasalanan. Yung binanggit po natin ganito sa Hebrews chapter 4. He can sympathize because he underwent all and worse temptations. Nakakasympathize yung ating Panginoon dahil sa lahat ng pwede nating danasin. At mas matindi pa doon ay dinanas niya. Dumanas siya ng, alam natin, tuksong dinaanan niya, no? At lahat ng sakit na dinaanan niya ay
nararamdaman niya, alam niya kung ano yung pakiramdam noon. At pwede siyang mag-sympathize sa atin. Pero, pag tungkol sa kasalanan, sabi rito, his sympathy is not condoning sinfulness for he never sinned. Pag patungkol na sa kasalanan, ay hindi niya naman kinukonsinti yung kasalanan. Although, ang ating Panginoon alam na alam talaga yung bigat nung pakiramdong nung merong kasalanan. Kasi yung kasalanan natin, binigay sa kanya lahat, ano? Ganun pa man, hindi siya nagkasala. Paano tayo paano natin i-deal yung mga taong merong nandoon sa, nasasadlak doon sa kasalanan at sa temptation? Nang hindi natin kinukonsinti yung kanilang mga kasalanan. Kasi kuminsan ang nandoon yung parang medyo pagkang isang tao ay ito naranasan ko kasi ito no nung siguro medyo ilang buwan na rin akong Christians noon. Tapos ako'y nagka-problema, no? Bumalik ako sa naninigarilyo ako noon eh. Nakita ako nung isang Christian din nakasabay ko. Hindi na ako pinapansin. Parang malayo na rin siya, ganun. Tapos yung pastor namin, parang ayaw na akong kausapin. Ayun. Nawawala na yung sympathy, di ba? Hindi ko lang alam kung yung bawat isa sa atin naranasan yung gano'n, no? Yung bang pagka yung isang kapatid nagkasala, para bang meron ka ng unang paghatol. Ay, Kristiyano ba to o ano? Yan. Talaga bang na-born again ito? Yan. Kuminsan hindi natin alam yung kapatid na yon nasa panghihina, no? At bumigay siya sa kanyang panghihina. Yan. Ang ating Panginoon, bagamat hindi niya kinokondon o kinukonsinti yung kasalanan, ay naroon pa rin yung pakikidalamhati niya. Ang isang example niyan ay nasa John chapter 8, no? Sabi rito muna, no? Fellowship is most challenging in sympathy with the fallen and penitent. So mas nakikita natin yung pakikiisa natin sa kanila, yung pakikiramay sa kanila, lalong-lalo na doon sa mga taong dumadanas ng parang pagdurusa, lalo na sa bigat ng kanyang mga nagagawang kasalanan. Pagka ang isang tao ay nakikita nating nagkakasala at nakikita naman natin yung kanyang pagsisisi sa kanyang kasalanan, mas nagiging doon mo mas makikita yung pakikidalamhati sa kanya kung alam mo kung paano mo siya dadamayan doon sa kanyang mga panghihina, no? Kasi baka balang araw dumating din sa iyo yung ganong klaseng panghihina at hanapin mo yung kanilang pakikiramay sa ganong nararamdaman mo, no? Kaya sabi rito, fellowship is not Christ-like when it dismisses the fallen. O hindi na natin masasabing Christ-like ang fellowship kung yung mga taong dumaranas ng kasalanan ay parang ipagwawalang bahala mo na. Sabi rito sa John chapter 8 verse 11, ito po yung yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, sabi, no? Sinabi niya, wala sino man Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Alam natin yung eksenang ito, no? Na yung babae ay sinasabing nahuli sa pangangalo niya at kailangang batuhin. Pero dumating yung ating Panginoon, sumulat doon sa lupa. At nung hindi niya sinasagot yung mga tanong ng mga taong ng mga Pariseo doon,
ay unti-unti silang nagsialis. At ang naiwan doon yung Panginoong Hesus. At sa halip na hatulan niya, yung babaeng nahuli sa pangangalo niya, ay dinamayan niya to, no? Kaya walang bumato sa kanya. At ang sabi niya, humayo ka ng iyong lakad, huwag ka nang magkasala. So naroon yung, hindi niya dinismiss yung mga taong ganun. Lalong-lalo na kung kapatid pa natin sa Panginoon. At dito sa pamamagitan ng sympathy ay importante ito para ma-restore yung fellowship doon sa mga taong dumadanas ng mga kaibigatan, tukso at kasalanan sa buhay. Sa halip na layuan, bigyan natin ng magandang payo, no? Palakasin natin yung kanilang loob para sa kanilang restoration. Fellowship grows where there is penitence and forgiveness. So yun po, no? Dapat nakalaan sa ating palagi yung pagpapatawad at yung pag-ako natin sa ating mga kasalanan, yung pagpapakita natin ng ating pagsisisi sa ating mga kasalanan. Sabi nga ni Pastor Noel, dapat may reciprocity, no? Kasi baka tayo yung dumating sa atin yung panahon na tayo naman yung bumagsak. Kasi sabi ni Pablo, baka ako rin baka ako rin means ay bumagsak di ba? Binanggit ni Pablo 'yon. Kaya importante yung sympathy. Kasi alam nating lahat na tayo ay meron tayong kanya-kanyang mga kahinaan. Iba-iba yung kahinaan natin May kahinaan sa pera, may kahinaan sa yung lagi ka nagagalit, mainitin ang ulo, may kahinaan sa tukso. Marami tayong kahinaan no? May katamaran, ayaw pumunta pag ganito. Yan. Inuuna yung trabaho. Yung mga kahinaan natin no? May mga priorities. Pero kailangan natin yung sympathy sa mga merong mga panghihina. Wala po bang tanong doon? Tungkol doon sa sympathy? Maliwanag naman sa palagay ko yung no? Alam naman natin yung kahulugan ng sympathy. Dito na po tayo sa benevolence. Fellowship of material goods. O shared giving, receiving. Ito po yung binanggit dito sa Philippians chapter 4 verse 15 na yung ibang mga churches hindi nagbigay tumulong kay Pablo, pero itong mga taga Pilipos ay nagpaabot sila ng tulong kay Pablo. Ito yung pagbibigay natin ng mga material na bagay o tulong sa mga nangangailangan. Christian benevolence is distinct from common grace benevolence. Yung mga taong hindi naman Kristiyano, meron din silang benevolence, no? Yung sinasabing mga pilantropo, yung mga taong mahilig tumulong sa mayroong mga pundasyon, di ba? Kung minsan tumutulong, hindi na nila sinasabi yung kanilang pagtulong. Benevolence din yon. Pero pag pinag-usapan natin yung Christian benevolence, ito po ay nakaugat sa paghahari ng ating Panginoong Hesus doon sa kanyang iglesia. Kaya, ang benevolence na nasa ilalim ng paghahari ng ating Panginoong Hesus ay isinasagawa dahil alam natin na ito'y utos sa atin, ito yung kalooban ng Diyos. Hindi lamang, yung ang tao, merong mabubuting mga tao, mabubuti ang kalooban. Alam niya yung salita ng Diyos, alam niya yung kalooban ng Diyos, alam niya yung pagtulong sa kapwa. Pero hindi naman siya mananampalataya. Masasabi nating benevolence, pero hindi yun masasabing hindi yun tawag dito yung
Hindi ito napapasakop doon sa mga taong, kasi hindi natin sila ka-fellowship. Hindi mo masasabing fellowship natin yung mga taong merong ganong mga merong ganong mga adhikain, mga ganong aktibidad. Ang fellowship, ang benevolence, yung Christian benevolence ay palaging nakapaloob dito yung pag-ibig mo sa kapwa. Dahil ang pag-ibig ng Diyos yung pumipilit sa iyo. Yung pag-ibig ng Diyos yung dahilan kung bakit na isasagawa mo ito sa kapwa. As kingdom rule, it is highlighted in ministerial and missionary giving. Okay? So ito po ay makikita sa ministerial at saka missionary giving. Ito po yung sinasabi sa Philippians, no? Datapot mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana. Ako'y busog, palibhasa'y tumanggap kay Epaphroditus ng mga bagay na galing sa inyo. Ito po yung binabanggit sa 15 kanina, no? Isang samyo ng masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya. So ito po yung sinasabi nating Christian benevolence, na kung saan ito yung ministeryo ng iglesia, no? At ginagawa rin po naman po natin yung mga bagay niyan, no? Meron tayong binibigay sa yung ministeryo ng ating lalong-lalo na doon sa mga yung sinasabi natin, madalas nating sabihin, yung sa street dwellers, no, di ba? Ginagawa naman natin 'yan. At yung mga nasasalanta ng bagyo, sa kalumpit, sumandig, meron tayong mga pagtulong, di ba? At sa iba pang mga lugar sa Pilipinas na nakakapagpadala tayo ng tulong. Kasi ito ay kalooban ng ating Panginoon. As church fellowship, it is highlighted in sharing the needs of brethren. Okay, sa Acts chapter 2 verse 44, lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan, no? Ito yung panahon na bago pa lang ang iglesia, na lahat ng kanilang mga pag-aari tinipon nila at para sa lahat yun, no? Ando doon yung sharing. So, ang kabaligtaran naman po niyan ay yung pagiging maramot, yung stinginess. Materialistic stinginess often belies a heart not ruled by love. Yan. Kung isang tao talagang maramot, hindi talaga siya umiibig sa kanyang kapwa, no? Siguro, nagbibigay siya, baryan na lang, no? Yun, ganun, no? Maramot po ba tayo? So, yun po. So, ang challenge po natin, make your fellowship active in Christian sympathy and benevolence. May pwede po bang idagdag ang ating mga pastor? Pastor. Sa ang connotation ng iba, parang may utak na loob. Pero pag dinalang mo doon sa Christian benevolence, pag tumulong ka, ginawa mo na yun para sa Panginoon. Kumbaga, hindi yun ang magiging dahilan para parang utak na loob. Kasi minsan, sa akin lang, aking pananaman. Kasi pag ikaw tumulong, ginawa mo na yun para sa kasi may mga bagay na sa relationship, pag nagkaroon ng problema, yung tinatawag sa labas na binabaon. Ang dami kong nagtulong sa iyo. Pero dapat pag-ibahin, pag ikaw ay tumulong, lalo yung Christian benevolence, ginawa mo yun para sa Panginoon. Kumbaga, ginawa mo na yun, wala ka nang in-expect doon. Wala nang kapalit.
Sino po po? Meron po po bang pwedeng ah, mag-share o clarification? Pero may depende naman ako doon. Hindi naman tinulungan. Ang binabagay ko lang, may mga, iba ako tumulong, pag nagkaroon ng problema, binabawi na rin yung sa tinulungan. Pero yun naman tinulungan, alam naman din niya kung ano yung gagawin niya doon sa tao ko. Yun lang naman ang gusto ko makita. Lalo sa Christian dito, sa Christian na pagkipag-ugnayan sa kapwa mananampalataya. Kayo po, Pastor Bill, may ano po ba? May dagdag na ano? Okay po, sa palagay ko malinaw naman po yung ating pinag-aralan, no? At yung susunod po nating lesson dyan ay medyo mahirap-hirap yung tungkol sa disfellowship yata. Si Deacon Adrian yung tatalakay nun, no? Kung wala na po ay manalangin na po tayo. Apo. Sige po, tayo po yung manalangin amang Diyos na pagpala at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mga bagong aral na naibahagi ngayong tanghali, Panginoon. Nawa ay magsilbing paalaala sa amin, Panginoon, ang kahalagahan ng pagkakaroon ng sympathy na kailangan sa fellowship. At alam namin, Panginoon, na kung minsan ay meron kaming mga pagkukulang sa mga bagay na ito. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa mga ganitong bagay, Panginoon. Hayaan mong lumag po kami, lalong-lalo na sa pagkakilala sa iyo. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy ka naming maluwalhati habang ang aming buhay pananampalataya ay lumalago at lalong tumitibay, Panginoon, dahil naroroon ang patuloy mong paggabay. Salamat po, Panginoon, nawa, O Diyos, ay madala namin ang mga bagay na aming natutunan. Ganun din, O Diyos, dinadalangin namin ang aming pagsasalusaluhan ngayong mga oras na ito. Bigyan mo kami ng kalakasan at kalusugan, Panginoon, sa mga biyayang ito. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy naming luwalhatiin, pasalamatan ka, Panginoon, dahil ikaw ang pinagmumula ng lahat ng mga bagay na ito, Panginoon. Sa iyo lahat ang luwalhati at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.